Sa video na ito, ituturo ko ang idea kung paano magtanim ng talong na pabaliktad gamit ang plastic bote ng tubig. Ang idea na ito simple lang naman gawin at madaling matutunan. Ang gawin mo na lang, tapusin at panoorin mo lang ang video upang magkaroon ka ng idea. Ang unang gagawin, kailangan nyo ng plastic bote. Kung meron ka nito ay huwag itapon dahil magagamit mo ito para taniman ng halamang gulay. Pagkatapos, batasan mo ito sa pinakapwitan ng plastic bote gamit ang soldering iron. Huwag din isagad ang hiwa ng bilog upang magsisilbi itong hawakan na pwede mo maisabit sa pader. Sa pinakaleeg nito, kailangan mo rin magbubutas ng maliliit na piraso dahil para mabilis ang pag-drain ng tubig kapag magdidilig na sa ganon hindi magiging sanhi ng pagkabulok ng ugat ng halaman mo na talong. Kapag natapos mo na lahat ng plastic bote mabutasan, maaari mo nang kunin ang mga binhi ng talong na inyong itatanim dito. Dahil pabaliktad ang paglalagay mo ng binhi sa plastic bote, kailangan mong ilagay sa plastic cellophane ang binhi para madali mong mailusot sa ulo ng container na sa ganon hindi mababali ang mga dahon nito. Ganon din ang proseso ang gagawin mo sa ibang binhi na ilalagay mo sa iba pang plastic bote para maayos at hindi mamatay ang binhi ng talong. Pagkatapos naman, pwede mo na rin itong isabit sa pader. Mainam na gumamit ng barina sa pagdikit mo ng plastic bote para makasigurado ka na matibay ito at hindi basta-basta mahuhulog. Pero optional lang naman, kung wala kang barina, pwede ka naman gagamit ng screwdriver para makabit mo ito ng maayos o di kaya ipapako mo lang ito sa pader o balag. Ang importante lang naman ay hindi ito mahuhulog kung sakaling malagyan mo na ng lupa ito. Ang ilalagay mo pala o idagdag sa lupa ng halaman mo, 60% ng coco peat, 30% ng vermicompost, 10% ng fish protein fertilizer, bahagyang paghaloy ng maayos ito para makalat ng mabuti sa bawat isa. Ngayon tatanggalin mo na ang plastic bag ng binhi na nilagay mo sa container para malalagay mo na rin ang pinaghalo mo na coco peat, vermicompost at ng fish protein fertilizer. Ang paglalagay mo ay dahan-dahan lang at dapat tamang-tama lang ang dami na ilagay para kung sakaling mag-apply ka ng organikong pataba sa halaman mo ay may espasyo pa rin sa ibabaw. Pagkatapos naman kumuha kayo ng plastic bote ng coke, ang purpose naman dito ay magsisilbing self-watering ng halaman mo, batasan mo lang sa gitna at magbutas din ng maliit sa bahaging leeg at ng sapuitan nito. Sa dalawang butas na magkabilaan na maliit, lagyan mo ito ng lubid na gawa sa cotton, bahagyan ipasok ang kalahati sa plastic bote. Pagkatapos, maaari mo nang ikabit ito sa pagitan ng dalawang container na inyong tinaniman ng talong, idikit lang ng maayos ito gamit ang barina at ang bawat lubid nito dapat sakto na makalawit sa bawat container na may halaman. Ngayon ay tapos mo na rin ito kaya pwede mo nang lagyan ng tubig ang bawat plastic bote ng coke o ang self-watering ng halaman mo na talong. Kung mapapansin mo, ang tubig ay unti-unti nang dumadaloy sa lubid kaya okay na ito at pwede mo na rin iwan. Makalipas ang 33 araw ay ganito na magiging resulta ng halaman mo na talong. Kung mapapansin mo ay namumulaklak na ito at may malalapad na dahon at mauusbong, berdeng-berde ang kulay. Sa ganitong gulang ng halaman mo na talong, pwede na kayong magdagdag ng fish protein fertilizer. Malaking tulong ito sa halaman mo na talong sa mabilis na pamumuo ng bunga nito. Pagkatapos ay kailangan mo rin itong dagdagan ng lupa sa ibabaw na mayaman sa compost at dumi ng hayop para ang ugat ng halaman ay maluwag ang paglago at mas tataba pa lalo ang lupa ng ating halaman na talong. Huwag rin kalimutan lagyan ng tubig ang self-watering ng halaman at diligan din ang lupa para mag-moist at mabilis ang pag-absorb ng halaman sa pataba. Makalipas ang 74 na araw, ganito na magiging resulta. Kung mapapansin mo malaki na talaga ang bunga ng halaman natin na talong at makinis, malaki at mahaba, bukod pa doon ay napakalusog at mausbong na bunga. Tatanggalin mo na rin ang mga magulang na dahon nito sa ibabang bahagi para makafocus pa rin ang nutrisyon ng halaman sa talbos nito at sa bulaklak na nagsisimula pa lang mamuo ng panibagong bunga. Higit sa lahat ang mga bunga na nito sa ganitong edad ay sapat na rin ito upang anihin kaya sulit na sulit talaga ang ganitong idea sa pagtatanim ng talong. Malaking tipid talaga kung meron kang ganitong halaman sa bakuran dahil hindi mo na kailangan bumili pa sa merkado, lalo na't sa panahon ngayon ay mataas ang presyo ng gulay na binibili. Bukod pa sa makatipid ka ay nakakasiguro ka pa na healthy ang kinakain mo na gulay dahil ikaw mismo ang nagtanim at wala itong halong kemikal na maaaring ini-apply sa halaman na makakasira sa ating kalusugan. Ang idea na ito ay galing pa sa ibang bansa na pwede natin gayahin ang kanilang paraan sa pagtatanim ng talong gamit ang container ng tubig ay sapat na upang taniman ng gulay at higit sa lahat hindi mo kailangan ng malawak na lupa para makapagtanim ng iba't ibang gulay.